Nag-uusap-usap kami, sabi namin is, bakit ganun? Bakit biglang naging more on political na itong Iglesia ni Cristo? Eto ho may video kaming ipapalabas, mga boss chief amo sir, no? At ipinapaliwanag ho dito, mga kababayan, kung bakit po nasa politika ang Iglesia ni Cristo ngayong pangkasalukuyan ho. Panoorin natin pakinggan mga boss. Sa Iglesia ni Cristo sa ilalim. Ano daw ang nangyayari ngayon sa Iglesia ni Cristo sa ilalim ni Eduardo Manalo? Alin po yung... Ano na ba ang nangyayari ngayon sa Iglesia ni Cristo sa ilalim ng pamumuno ng punong ministro na si Ka Eduardo Manalo? Iglesia. Kasi nakikita, napapansin natin na talagang more on politics na sila. Yung huling rally nga po nila, yung peace rally daw ho, mga bossing. Ano nangyari? Political na political yun. Nakatayo si Marcoleta, nagsasalita si Marcoleta doon mismo sa entablado, puro banat sa gobyerno. Mga guest nila, mga DDS na mga senador. Di ba? Mga senador ni Duterte. Habang ang mga miyembro nito ay patuloy na kinakasangkapan upang magpayaman siya at mga piling katiwala, patuloy rin na nasasalaula ang mga turo at mga adhikain ng kanyang ama na si K.R.D. Manalo. Yung kay K.R.D. Manalo yata, yung talagang sinasabi na hindi tayo tatanggap ng pera sa mga politiko, hindi tayo sasali sa politika. Diba yun yata yun pakinggan natin. Ginagawa nilang mga bulag, pipi at bingi ang mga mananampalataya ng iglesia at gumagawa ng mga bagay na salungat sa mga aral ng Diyos. Salungat din doon sa mga itinuturo nung naunang ministro. Baka po pa-elect as president si Manalo, sabi ni Sweetie, oy. Siyempre hindi naman mananalo yun, no? Noon pa, ganyan ang INC, sa New Era po. Ako nag-aral, halos INC mga barkada ko. Ay, ganun talaga? Malinaw ang aral na ibinahagi ni K.R.D. Manalo na nagsabi na ang Iglesia ni Cristo ay hinding-hindi magkakaroon ng utang at hinding-hindi magsasanla ng ari-arian. Hindi, sa nakikita ko natin, di ba, madami silang mga simbahan, magaganda yung mga simbahan nila. Tsaka iniisip ko, mga bossing, paano magkakaroon ng utang ang isang simbahan? Halos parang papasok lang po. Una, wala naman tax. Di ba? Halos papasok lang po ang lahat ng pera sa simbahan, mga bossing Paano magkakaroon ng utang pa? Kaya, siguro, kaya nasabi din po, nung unang ministro, mga bossing, na ganyan nga daw po, hindi magkakaroon ng utang kahit kailan ang Iglesia ni Cristo. Pero ano ba nangyari? May utang ba ngayon o wala? Iglesia ni Cristo ay hindi ho nagsasangla ng mga titulo ng lupa para lamang makakuha ng pondo. Hindi magsasanla ng mga titulo. Kumaga, paano lang yan yung mga donasyon ho, di ba? Ang opisina ng iglesia, pag nakakita kayo ng kahit isang titulo na may gravamen o mayroong marka ng pagkakasangla, maghiwa-hiwalay na tayo. Malinaw. Naku po. Malinaw din ang tagubilin noon ni K.R.D. na hinding-hindi magpapagamit ang iglesia sa mga dayuhan at sa mga politiko. Hindi tayo sa mga politiko. Ano masasabi nyo doon? Dati na namang nasa politika na mga INC, marami silang mga retired general na siyang nagmamanipula sa pamumuno ng INC. Di pa lumipad yung simbahan. Uy, sabi ni Chi, ulo to Hindi sila magpapagamit sa mga politiko pero ibang-iba ho yata ngayon, mga bossing. Gamit na gamit sila ng mga ng mga Duterte. Mayaman ang head nila, puro luxury cars at may magagandang properties at panay travel daw ang pamilya sa iba nilang miyembro na tumiwalag na. Dapat may tax na din ang relihiyon, sabi ni Danilo Pagaw. O tuloy. Tanggap ng pera mula sa mga kandidato o sino mang pinuno ng gobyerno. Ngunit sa ilalim ni Ka Eduardo Manalo ay nabaon sa utang ng iglesia. Marami ring ari-arian nito na ang ilan ay mga malalaking prime properties ay naibenta o dili kaya ay Bakit? Naibenta o nakasanla?
Bakit pa? Saan gagamitin yung pera? Eh, pagkalaki-laki na ho ng perang yun, di ba? Yung mga donasyon, di ba? Oh. Tanda, public record ang mga yan at hindi gawa-gawa. Ang masakit ay galing sa dugo at pawis ng mga kaanib ang mga ari-arian na pinagbebenta at ipinagsasanla ni Ka Eduardo Manalo habang ang kanyang pamilya at Di ba kasabi-sabi nung nung unang ministro hindi magsasanla, pero ang sinasabi nung gumawa ng nag-content na to is naisanla na daw. ilang katiwala ay namumuhay ng marangya. Lumalabas na umutang ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo ng 1.3 billion pesos na lumobo hanggang umabot sa 4.8 billion pesos mula sa Metropolitan Bank and Trust Company at sa Asia United Bank Corporation upang maitayo ang Philippine Arena na hanggang ngayon ay lugi pa rin at hindi kumikita. Upang makakuha ng loan ay ginamit ng pamunuan ng Iglesia bilang collateral ang 61 Wow. Daming pera, no? ng mga ari-arian nito sa Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite at Baguio. Isinanla rin ang 317 Aba, nagkasanla-sanla na. Lagi, sabi ni DP Syndicate, lahing tugon ng INC. Opo, siya nga po. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, pati sa church nila, may corruption din. Totoo ba? No? Pero yung mga miyembro, ako, saludo ako doon sa mga miyembro, mga bossing. Talagang, yan, mga matatahimik ko. At karamihan sa kanila, ang gusto lang is manampalataya. Gusto lang makarinig ng salita ng Diyos, mga bossing. No? Yung mga miyembro, opo. No? Ayaw nila yung mga politika, ayaw nila nakikisali sa mga ganyan. condo units na pag-aari ng Iglesia ni Cristo. Lalo pang sinalaula ng kasalukuyang pamunuan ng Iglesia ang kanilang simbahan dahil sa kanilang pamumulitika. Sa halip na panigan ng pagiging tapat sa Diyos at sa bayan, ay pinaglalaban pa ang pamilyang Duterte na palamura, bastos, mamamatay. Oo nga, Hindi, si dating Pangulong Duterte, minsan nga magpapaano yun minsan magpapamautog-mautog yun, di ba? Prayer rally, no? Nakaganon pa si dating Pangulong Duterte sa picture, Prayer rally, tapos po pagka pinakinggan mo yung kanilang mga sinasabi doon sa prayer rally di umano, mga bossing is, prayer rally na may konting prayer at madaming mura daw po, no? Tao at matakaw sa pangungurakot. Sabi ni Timo Lol, kung ako sa iyo, Mark, tigilan mo INC sa content mo. Madami kaming INC nakikinig sa iyo. Pero pagdating, hindi, wala. Kapag, sige ho, okay lang kung pwede nyo na po akong i-unsubscribe. No, wala kasi yan po yung At eto, nakita nyo naman, kasama, sumasali at sila ang nangunguna doon sa mga rally-rally. Okay lang i-unsubscribe nyo na ako. O gusto nyo iaano ko na din kayo. Tatanggalin ko na din yung comment nyo, no? Walang pakialam. Hindi po pwedeng ganun. Ayokong i-content yan kasi mababawasan ang followers ko. Ayokong kasi masisira ako o hindi ako kagugustuhan ng mga followers ko. Hindi pwedeng ganun. 'Di ba?